Amen. At sino po ditong nag-breakfast na? Amen. Siyempre, late na po, 11 na. So, kung nag-breakfast na po kayo, hindi ko na ba tatagalin. Sino pong uminom nito kanina? Yun. Sino pong gusto ng hot coffee? Amen, hot coffee. Or baka hindi po kayo hot coffee, kayo po ay iced coffee. Sino mahilig sa ice? Mga kabataan, halata eh. Tumatas ang kamay yung mga kabataan eh. So kapag hot, alam mo na kung sino ka. So sabi po nila, mas gusto nila ang coffee kapag mainit po, napapaso ang dila. Tama po ba? Kasi mas masarap po ang coffee pag napapaso daw po yung dila. At kung hindi naman po tayo mahilig sa coffee, ito lahat iinom nito. Umiinom po ba kayo nito? Pag hindi po kayo uminom niyan, madidehydrate po kayo, hindi po kayo aabot. At kung umiinom po kayo ng tubig, ano madalas nyo pong iniinom? Choco? Choco na tubig po? Pwede po. Pwede pong hot po ba? Warm? Cold? Ano pong iniinom nyo po? Warm. Mas gusto nyo po ng warm. Sino po umiinom ng cold water? Dami po, no? Mas masarap uminom po ng malamig na tubig. At alam nyo po ba, sabi dyan, hot water can cleanse and purify. Kaya pala ang mga, sorry po for the word, yung mga may edad, gusto na po ang, wala kayo po nagsabi, hindi ako hot water kasi pwedeng mag-cleanse, tama po ba? At kapag cold water, ito daw po yung mga bata pa, can refresh and enliven. Maano po, 'di ba? Mabubuhayan. Nakaka-refreshing. At alam niyo po, one time pumunta po kami ng Taiwan or sa Hong Kong, dalawa po napuntahan ko na. Ang madalas po nilang binibigay ay ano po? Hot water. Hot water and hot tea. Bakit daw po? In China, hot water isn't just a drink. It's like a health. Kaya pala ganun. Kaya pala sa mga Chinese restaurant po dito sa Pinas, laging may hot tea, tama po ba? Na free. Yun yung iinumin mo kasi sa tingin nila, health potion yun. Maganda daw po sa katawan natin. Ito po kaya, maganda po ba to? Itong lukewarm, maganda po ba? Ano po ba ang lukewarm? Sabihin natin, ano po ang meaning niyan? Lukewarm water is neither hot or cold. Balance lang. Pwedeng malamig o pwedeng mainit. Or sa ibang salin, room temperature. Tama po ba? Room temperature. Yun lang yung iinumin mo, room temperature. Madalas, ginagamit po natin yan dahil okay lang naman po uminom ng lukewarm water. Tama po ba? Okay lang. Pero paano po kaya kung ang Kristiyano ang lukewarm? Paano kaya kung ang Kristiyano ang lukewarm? Sino po ditong mainit para kay Lord? Wow, totoo Sige malalaman natin yan Sino pong mainit kay Lord? Sino pong nanlalamig sa panahon na to? Ayaw nyo pong umamin. Pwede din naman, pwede naman maging honest na nanlalamig ka. Tama po ba? Meron pong church sa Revelations na tinatawag po siya the Church of Laodicea. Laodicea. At kung mababasa niyo po yung lukewarm sa Bible, yan lang po ang tinutukoy na church. Tama po ba? Nabasa niyo na po ba yan sa Bible, yung lukewarm? Tuloy ko lang po, yung Church of Laodicea, Laodicean church, water was not hot like the nearby hot springs that people bathe in, nor was it refreshingly cold for drinking. Hindi daw mainit para sa panligo, hindi din malamig para inumin. Ano kaya yon? Ano sabi? It was lukewarm, good for nothing. Magiging walang kwenta, magiging useless daw pag lukewarm. At gusto ko lang makita nyo po yung map po nito. Ganito daw po yan, yung isa hot spring papunta sa city nila, at yung isa naman po cold. At kapag nagtagpo na po ito, ano po mangyayari? Lukewarm. Lukewarm na daw po. At bakit natin pinag-uusapan yan? Ba't natin pinag-uusapan yan? Tignan po natin sa Revelations 3:15-19. Ito ang pag-uusapan natin, kapatid. Kailangan po natin intindihin maigi. Ito po ay letter sa church na ito. Ang kausap po dito ay church. Ano po tayo? Church. The group of people, church. At ito po yung kinakausap dito, ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanila
ng letter na to, ano sabi dito? I know what you have done. I know that you are neither cold nor hot. How I wish you were either one or the other. But because you are lukewarm. Sa oras po na ito, bakit natin pinag-uusapan to? Totoo bang mainit ka ngayon sa Diyos o baka lukewarm ka ngayon? Ano kaya? Gusto niyo po bang malaman kung ano po ang estado natin? Gusto natin malaman, gusto natin makita. Alam niyo po, yung lukewarm, showing little enthusiasm or interest. Baka ngayon nga lang nandito ka sa church, wala kang interest. Baka inaantok ka na. Gusto mo na matulog, gusto mo na umuwi. Kapatid, kakadating mo pa lang. Uwing-uwi ka na. Wala nang interest. Ganon daw po ang lukewarm. Hindi ako ganado dyan. At tutuloy ko lang po, sabi dyan, the church in Laodice had grown, ano daw po? Lukewarm. And ito yung pinakamasakit. Useless. Nasabihan na po ba kayo ng useless? Anong feeling, kapatid? Masakit. Masakit na masabing useless. Or na-feel nyo na po ba yan? Kung walang nagsabi sa inyo na useless ka, na-feel mo na ba yun sa buhay mo na parang useless ako? Parang wala akong na-achieve na maganda. Wala akong nagagawang tama. At sabi dito, their selfish focus on wealth. Sa pera lang, sa kayamanan lang, sa kabuhayan lang, nandun ang focus nila. And culture kept them from living on purpose in this. Kung ano ang purpose ng isang church, nawala na. Nawala na po. Nangyari puro na lang wealth. Tuloy ko lang po. What is a lukewarm Christian? Pag-usapan po natin. Ano ba ang isang lukewarm Christian? Ano ba yan? Sabi niyan, someone who identifies as a Christian but does not fully commit to their... Pwede ba yun na Christian ka pero hindi ka fully committed? Pwede ba yun Christian ka pero kalahati lang yung ilalagay mo? Pwede. Tama po ba? Pwede. Half-hearted. At sabi doon, or live according to its... Christian ka, hindi ka na committed, hindi mo pa sinasabuhay kung ano ang salita ng Diyos. Ang sakit, tama po ba? Ngayon, tatanungin ko po ulit kayo. Mainit po ba kayong Kristiyano? O kumonti na, kanina ang lakas, di ba? Kanina ang lakas. Kanina, iba, nag-iba. Tingnan pa po natin. How to avoid being lukewarm. Sinong gustong ma-avoid yan? Tama po ba? Sinong gustong hindi mapuntahan yan o hindi maging ganyan? Ito po ang isang sagot. Tingnan niyo po. Get yourselves checked. Tingnan mo muna yung sarili mo, kapatid. Tingnan mo muna kung ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo, kung anong ginagawa mo, kung nakakalugod ba sa Diyos. Tingnan natin. Sabi dito, I know your deeds. That you are neither cold nor, alam ko yung mga ginagawa mo at ginawa mo. I wish you were either one or the, sana malamig ka na lang. Sana mainit ka na lang kaysa lukewarm ka. Sana mainit ka ngayon. Sana mas malamig ka na lang. Pwede ka naman magpahinga at uminit ulit eh. Tama po ba? Pwede. Pero may nakita ko dyan. Sabi dyan, I know your deeds. Ito ang tanong ko ngayon sa umagang to. Is God observing our actions? Tinitingnan ba ng Diyos yung mga ginagawa natin sa buhay? Kung tinitingnan ng Diyos ang masama nating ginagawa, tinitingnan din ng Diyos ang mabuti nating ginagawa. Amen? At bakit ko nasabi yan? Tingnan niyo po sa Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the, ano daw po? Heart. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat isa, kapatid. Tinitingnan niya, and examine the... Bakit heart and mind? Bakit po kaya? Kasi itong dalawang to ang mag-uutos kung ano ang gagawin mo. Tama po ba? Kaya tinitingnan na ni Lord kung ano ang nasa puso mo at nasa isip mo. Kasi pwedeng hindi mo pa ginagawa, nagkakasala ka na sa isip mo at sa puso mo. Tama po ba? Pwede. Pwede. Kaya ine-examine ni Lord, sinesearch ni Lord yung puso at isipan natin, mga kapatid. And sabi doon, to reward each, may reward.
according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kung merong reward, merong punishment, kapatid. O sa ibahin natin, baka nakakatakot yung punishment eh. Kung merong reward, merong discipline. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Tama po, sinong gusto ng blessing? Alam mo kapatid, pwede kang mabless nang dinidisiplina ka ng Diyos. Pwede kang mabless nang nire-rebuke ka ni Lord. Pwede kang mabless. Bakit? Para sa'yo yun kapatid eh. Inaayos tayo ng Diyos. At tutuloy ko lang po, kilala niyo po ba ito? Kilala niyan si Francis Chan? Siya po ay pastor, si Pastor Francis Chan. At siya po ay merong hinahawakan na mega church. Mega church. Napakinggan ko na po siya one time sa MOA Arena. Ang galing na preacher. Ang galing. At alam niyo po, siya po ay may mega church. Madali po bang magpalaki ng church? Hindi. Tayo nga po, nahihirapan tayong lumaki. Madali po bang mag-alaga ng tao? Bilang pastor, tatapatin ko po kayo, mahirap. Iba-iba ang concerns, iba-ibang ugali, iba-iba. At kailangan mo magkaroon ng iisang puso. Tingnan niyo po ito. Ito po si Francis Chan, bakit siya umalis sa church na yon? Alam niyo po, napansin niya na imbes na hinahanap ng tao si Lord, ang hinahanap na ay sino po? Siya. Na si Francis Chan ang magpipreach, gusto ng tao, siya yung pakikinggan lang. Kayo po, pag pumunta po ba kayo ng church, sino po ba hinahanap nyo? Si Pastor Edwin? Ay, wag po ako. Wag po ako. Siyempre, sino po? Lahat po tayo ang hinahanap natin si Lord. Kahit ako po. Kanina, nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. Tama po ba nung abang umaawit tayo? Gusto natin ma-feel si Lord eh. Yun yung gusto natin. At yun yung naging problema. Naging lukewarm yung church. Kahit mega church na. Naging lukewarm. Kaya gumawa po siya ng book na Crazy Love at may nilagay siyang mga signs ng mga lukewarm people. Ito daw po yung mga signs. Gusto niyo po bang i-check kung nandoon po tayo? Check po natin ha. Sabi doon sa number 1 sa book niya, lukewarm people attend church fairly and regularly. Umaattend po ba tayo linggo-linggo? O tas late pa. Kapatid, bawal malate. Sabi mo sa katabi mo, bawal malate. Di ba po, magiging honest lang po ako sa inyo, di ba sa work hindi tayo pwede malate? Ilan po ang grace period sa work? 5 minutes. Sa church, 30 minutes. May standard si Lord. Amen po ba? God of order. May order. Tama po ba? Dapat may tayo, maging disiplinado tayo. Amen po ba? Okay, sabi niyo po yan ha. Narinig niyo, si Lord ang nakakakita. Sabi niyo po. Sabi niyan, it is what is expected of them. Naniniwala sila na isang mabuting Kristiyano ay a-attend linggo-linggo. What they believe good Christians do, so kaya uma-attend lang siya kasi ang feeling niya, pag mabuting Kristiyano, a-attend linggo-linggo. Pero hindi niya gusto makita ang Diyos. Gusto lang niyang umattend para ma-feel good. Maging okay lang. Kasi ano pa po pwedeng, dyan, pinilit lang. Pinilit lang ng nanay at tatay, pinilit lang. Pinilit lang po ba kayo? Yan, mabuti. So, ito po ba? Meron po bang may ganyan? Okay, wala. Sumagot na. It's a second po tayo. Lukewarm people give money to charity. Wow. And to the church as long as it doesn't impinge on their standard of living. If they have a little extra and it is easy to save, to give. Sinasabi daw po dito na madali lang daw magbigay kapag may extra ka. Ganun daw po ang lukewarm Christian. At alam niyo po sa Bible, kapag nagbibigay tayo sa Lord, merong sacrifice lagi. Umpisa pa lang, Genesis pa lang. Pag nagbibigay ka kay Lord, dapat yung ibibigay mo yung best. Na masasaktan ka, kapatid. At bibigyan ko lang po kayo ng konting, hindi ito pagyayabang ko, ito po ay prinsipyo ko. Or ito po yung ginagawa ko sa buhay ko. Ako po, pag
ako po ay pag nagkaroon ng pera, nagbibigay ako kay Lord ng 20%. Ilan lang po ang kailangan na tithes? Pag ang 10 ay hindi mo binigay, anong ginagawa mo na? Ninanakawan mo na ang Diyos. Tatapatin ko po kayo. Bakit ninanakawan mo na? Sino dito nagtatrabaho? Sa trabaho po, di ba may tax? Sa lahat, sa business, sa lahat, may tax. Pag hindi mo binigay yon, anong meron sa'yo? Criminal record. Tax, ano pong tawag doon? Oh, alam natin. Alam natin, kaya napipilitan kang magbigay. Napipilitan kang magbigay. Pero si Lord, ano sabi ni Lord? Ang gusto niya, cheerful. Gusto niya ibibigay mo to ng buong puso. Nang hindi pinipilit, kapatid. Kasi pag napilitan ka, lukewarm ka na. Napilitan ka na eh. Pastor, bakit 20% ang binibigay mo? Kasi ito po kapatid eh. Tithes and offering. Hindi ako pwede magbigay sa Diyos nang hindi ako masasaktan. Sa Kanya yun eh. Sa Kanya yun. Itong 10%, ako magbibigay sa iyo, Lord, kasi alam ko mabuti kang Diyos. Alam ko dakila kang Diyos. Tandaan niyo po ako lang naman po ito. Pero ito po ang patunay ko po sa inyo. Never akong pinabayaan ng Diyos. Yun ang patunay ko. Never ako pinabayaan ng Diyos. At papatunayan ko po yan mamaya. Tuloy lang po tayo. At sabi po dyan, di ba, magbibigay tayo. Sino pong sumusuporta po sa upgrade natin? Amen. Alam nyo po, salamat po sa support nyo dahil tayo po ay church. At ito pong ginagamit natin ay hindi po para kay pastor. Para din po sa atin. Tama po ba? Para din sa atin. Di naman po namin mauuwi yan eh. Ang laki niyan, ang bigat po niyan. At ito pong ginagamit natin ay para kay Lord kasi the best ang Diyos natin. Gusto natin magandang music. Gusto natin kapag umaawit tayo, naririnig tayo ni Lord. Di po ba? Yun ang gusto natin. At tutuloy ko lang po, babalikan natin yan mamaya. Lukewarm people tend to choose what is popular over what is right when they are in. Alam niyo po sa church, meron pong conflict. Magiging honest po ako sa inyo. Sa church, may makakaaway ka, magiging kagulo mo, pero hindi sagot ang pag-alis sa simbahan. Amen? Hindi sagot ang pag-alis sa simbahan, ang sagot na magkaroon ng division, hindi sagot yon. Ang sagot ay unity. Amen po ba? Kailangan unifier tayo, kapatid. Kapag nagkakaroon na tayo ng problema sa puso natin, inaayos natin at inaayos natin yung relasyon natin sa iba. Hindi tayo nakikipag-away, hindi tayo gumagatong. Amen po ba? Inaayos natin, kinokorek natin, nire-rebuke natin. Yun ang gusto natin. At hindi po para umalis. Hindi po ganun ang isang Kristiyano. At tutuloy ko lang po dyan, sabi dyan, lukewarm people are thankful for their luxuries and comforts. Nagpapasalamat naman tayo. And rarely consider trying to give as much as possible to the... Alam niyo po, nakita ko yung puso ni Lord sa mga poor. Kasi naiintindihan ni Lord yung buhay ng isang mahirap, kapatid. Kaya tayo, sinasabihan ng Diyos na tayong mga Kristiyano, sinagsasabing bless siya. Tama po ba? Nakakakain tayo ng 3 times, maayos ang buhay natin. Pero para magbigay ka lang ng konti sa kapwa mo, natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. At dapat hindi po tayo madamot. Amen po ba? Ang pagmamahal natin sa Diyos, kailangan mahalin natin ang Diyos, mahalin din natin ang kapwa natin. Love God and love people. Hindi pwedeng mamahalin mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang neighbor mo. Di po ba? Kailangan mahal mo at tumutulong ka. At tutuloy ko lang po, sabi dito, lukewarm people do whatever is necessary to keep themselves from feeling too guilty. Nagigilty eh. Nagigilty ang isang Christian eh. They want to do the bare. Nagigilty ako, pero ang gagawin ko lang yung bare minimum lang ah. Hindi ko gagawin yung the best. Hindi ko ibibigay lahat. Yung bare minimum lang. To be good enough. Without requiring too much of, hindi daw po dapat tayo ganyan. Kapag nandito tayo, binibigay natin yung best para sa Lord. Amen po ba? Yung the best. At nung inaaral ko siya, ito po naintindihan ko dyan, we need commitment and excellence to please God.
Hindi pwedeng so-so lang, kapatid. Hindi pwedeng pwede na pag nag-worship tayo kay Lord. Kapag binibigay natin yung best natin kay Lord, hindi pwedeng so-so lang. At tutuloy ko lang po yan, how to avoid being lukewarm. Ano po yung una? Get yourself checked. Tanong ko po sa inyo, bakit yun ang sinabi mo, Pastor? Sino po dito nilalagnat? Nung nilalagnat siya, anong gagawin niyo po pag may lagnat? Check nyo, tama po ba? Ano kukunin nyo? Thermometer. At i-check nyo po yung temperature mo. At tinitingnan natin ngayon kung ano ba ang temperature natin, kung Christian ba talaga tayong mainit or lukewarm. Saan ba talaga tayo? At ito yung sumunod na sagot, get things. So kapag naintindihan mo na may sakit ka, ano kailangan mong gawin? Uminom ng, naiintindihan na natin, Biogesic, naiintindihan na natin. Naiintindihan na natin na may problema sa atin, kapatid, pero kailangan natin itama. Kailangan natin ng gamot. At tutuloy ko lang po, sabi doon, so because you are, gising pa po kayo, so because you are so half-hearted, okay na lang yan. Ano sabi dyan? Neither hot nor cold, I am about to spit you out of my... Sino po nagsabi nito? Nakakatakot, tama po ba? Pag hindi natin nilagyan ng excellence, ng commitment, iluluwa eh. Tingnan niyo po anong meaning ng spit sa Greek. Tingnan niyo po. Emeo. Sabi diyan, properly vomit. Isusuka ka ng Diyos, kapatid. Gusto niyo po ba yon? Isusuka ka ng Diyos? Kasi so-so Christian ka lang? Kasi ganun lang ang gusto mo? Ano sabi doon? Showing utter rejection. To reject with extreme yung disgust. Ano po ba ang ano niyan sa Tagalog? Sa ibang salin po, pinandidirian. Tama po ba yon? Yun yung tamang ano? Isipin niyo po, gusto niyo po ba ganun? Ganun ang tingin sa atin ng Lord? Gusto niyo po ba yon? Si Lord ay God of order. Uulitin ko lang po. Hindi pwedeng okay lang. Kaya tayo na-save kasi alam niyo po yun, na-save tayo, may transformation sa atin. May nagbago. May kailangang gawin. Tama po ba? At ayaw natin yan, kapatid. Alam niyo po, God will reject lukewarm. Pakinggan niyo po. Pwedeng i-reject ni Lord. Bakit? Hindi mo nga siya pinipili. Hindi mo siya pinipili. Yun ang nakakatakot. Tingnan niyo po ito. Gusto ko po kayo na aralin natin tong salita na to. Sabi doon, ang gusto ni Lord ay hot and cold. Sa dati, kapag ini-interpret to dati, ang sinasabi nila, ang meaning ng hot ay mga devoted Christian. Tama? Kapag cold, ano daw po yung mga cold? Mga makasalanan. Yun ang sabi ng iba. Pero hindi po tama ang interpretation na yun. Ko-correct ko na po kayo. Hindi tama ang interpretation na yun. Bakit? Ito po ang interpretation niya. Jesus was not referring to the hot drink as a Christian that was on fire for him in their devotion. And the cold drink as a complete non-believer living in. Kailan pa na nagustuhan ni Lord na namumuhay tayo sa kasalanan? Kailan pa? Kailan? Hindi po, di ba? Ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Hindi nagkakasala. Kailan pa? Nagugustuhan ng Diyos ang kasalanan? Never. Tama po ba? So bakit, Pastor, ito yung illustration sa Bible? Kasi ine-explain dito, ano sabi? I will spit. Ano po sabi? I will spit out in my... Sabihin, tinitingnan yun sa pagkain. Na kapag kumain ka, kapatid, masarap kumain na may mainit na kape. Tama po ba? Pag masarap kumain kapag may malamig na soft drinks. Tama po ba? Natutuwa ang Diyos. Kasi ito po yan, the hot and cold drinks both represent something that Jesus enjoys or satisfied. Kasi ito yung example niyan. Sino pong gusto niyan? Sino po kumakain niyan pag morning? Amen.
Pinapartneran niyo po ba yung pandesal ng sa umaga? Pineapple juice. Trinay niyo na po ba yun? Parang hindi match. Tama po ba? Hindi mo na-enjoy. Ito kaya, papartneran niyo po ba ng hot choco? Hindi, di ba? Anong gugustuhin mo dyan? Soft drinks. Masarap yung cold, tama po ba? Greasy yung food eh. Soft drinks. Nagigets niyo po ba yung point? Na pwede mong ma-enjoy ang hot, pwede mo din ma-enjoy ang cold. Kaya yun ang sinasabi ni Lord. Tutuloy ko lang po Sabi dito, you say, I am, binibigyan na kayo, ine-explain na ng Bible. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need Kapag mayaman ka na daw, ang tingin ng tao sa kayamanan, hindi niya na kailangan ng mga bagay kasi mayaman na siya. Mayaman na eh. Pero tingnan niyo po ano sabi ng Diyos, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and di ba mayaman na? Bakit naked? May pambili na ng damit yan eh. Tama po ba? Pero naked, yun ang tingin ng Diyos. Akala ng tao na kapag mayaman ka ay wealthy ka na, katulad niyan. Akala na. Pero nakakalimutan na pala ng church na ito kung ano yung purpose nila. Sino pong gusto nito? Yung totoo yung totoo po Sinong gusto niyan? Ganyang kakapal. Ang lakas! Ang tanong ko po sa inyo, kapag gusto mo yan, pero ayaw ni Lord, kukunin mo pa din ba? Sige, ngayon ulitin ko po. Sino may gusto niyan? Ba't kumonte? Kanina, ang lakas Amen! Bakit ba nagkakaproblema ang pera at ang Diyos? Wala dapat problema to tama po ba? Ang Diyos natin ay dapat nandito. Ang pera ay nasaan po dapat? Hindi po Diyos ang pera. Amen? Ito ang nagiging problema ng church na to. Ang Diyos na nila ay yung trabaho nila, yung business nila, yung wealth nila, yung pera nila, yun na yun. Yun na ang Diyos nila. Nakalimutan na ang purpose ng church, kung ano ang church. Alam niyo po, money gives you false sense of, pastor, syempre kailangan ko ng pera. Alam niyo po, tanong ko na lang, ayusin na lang natin, masama po bang maghangad yumaman? Hindi. Gusto nating yumaman Pero masama po ba kapag minahal mo na ang pera? For the love of money is the root of all. Doon po natin maiintindihan na dapat minamahal natin ang Diyos kaysa sa ang pera ay tool lang, kapatid, to glorify the Lord. Sa pamilya mo, sa church mo, sa business mo, kahit saan. Tool lang yan. Pero ang Diyos mo ay ang si Yahweh. Amen po ba? Ang ganda, no? Tapos tuloy lang po natin. Nawala na yung ko. People that are rich and self-sufficient. Kaya kasi, ginawa ko lahat para yumaman Often think they need money than mas iniisip nilang mas kailangan nila ang pera kaysa sa Lord. Pero ito po ang katotohanan. Mas kailangan mo ang Diyos kaysa sa pera. Kailangan mo ang Diyos kaysa sa pera. Kilala niyo po ba to? Or napakinggan niyo po ba yan sa Bible? Sabi ng isang rich fool, kinausap niya si Jesus, Lord, paano ba ako magkakaroon ng eternal life? At ano sabi ni Lord? Huwag kang pumatay, sundin mo ang Lord, mahalin mo ang Lord, sambahin mo ang Lord. Tapos sabi niya, Lord, bata pa lang ako, ginagawa ko na po ito. Sabi ni Lord, may isa kang kulang. Go sell your possession and give it to the... At ano pong na-feel nung rich fool? Tingnan niyo po disheartened. Nalungkot, mayaman Sino po dito mayaman? Nalungkot. By the saying,
He went away sorrowful. Malungkot talaga. Pighati, yun na lang ang mas magandang word. For he had great possession, mayaman kasi, tas ibibigay ko lang, pinaghirapan ko to Lord. Pero hindi na gets nung rich fool na every perfect gift ay galing kay Lord. Na lahat ng meron tayo kapatid ay galing kay Lord. Hindi niya naintindihan na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa pera. Yun ang nakalimutan nitong tao na to. At sabi, and Jesus looked around and said to his disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of. Kaya pala madaming mayaman nahihirapan pumunta sa church. Kasi ang iisipin na lang nila lagi, trabaho, trabaho, trabaho. Yaman, yaman, yaman. Na nakakalimutan na nila na ibigay nila yung araw nila kay Lord. Amen po ba? The people in Laodice were claiming to be rich or without sin because of their self-righteous. Sa tingin nila Sa tingin nila tama. But they were actually poor or sinful. Nagkakasala ka na pala kapag ang tingin mo, kaya mo ang sarili mo at hindi mo kailangan ng Diyos. Kasalanan na yon, kapatid. At ito yung church na inayawan ni Lord. Niluwa. Sana hindi po tayo yung church na yon. Amen po ba? Sana hindi tayo yung lukewarm Christian. Sana hindi po tayo yun. At ito yung chance natin na baguhin natin yung sarili natin at ang perspective natin. Kailangan po natin baguhin. Tingnan niyo po sabi sa Revelation 3:18, sino gusto pong yumaman? O gusto mo yumaman? Ito yung sagot. I counsel you to buy from me gold. Para yumaman ka. Refined in the fire so you can become rich. Bili ka daw ng gold kay Lord so you can become rich. Totoo kaya to? Ano kaya to? And white clothes to wear. Kanina sinabi, naked sila eh. Tama po ba? Ito yung white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. And salve to put on your eyes so you can, they are blind. Blind sila. Mayaman naman na. May pambili ng damit, may pambili ng gold. Totoo naman. May pambili ng lahat. Pero bakit kabaliktaran ang tingin ng Diyos sa kanila? Kasi ito po ang naiintindihan ko nung ine-explain ni Lord. Pag sinabing gold, spiritual, na kailangan mo ng si Lord ang hinahanap mo, hindi yung mundong ito at ang kayamanan ng mundong ito. Amen po ba? Hindi pera, kung hindi ang Diyos ang hanapin mo. Sabihin, empty ka inside, kapatid. Kakahanap mo sa mundong ito, nagiging empty yung spirit mo. Nagiging empty na. Hindi na tama. At hindi lang yun, sabi doon, spiritual nakedness, white. Kasi niligtas ka na ng Diyos, kapatid. Kapag niligtas ka, para kang sinuotan ng white cloth. At huwag mo itong dungisan, kapatid. Huwag mong dumihan. Pag sinabing dumihan, ano pong ibig sabihin ko? Huwag kang gumawa ng, alam niyo po, huwag kang gumawa ng kasalanan. Huwag, kapatid. At sinabing spiritual blindness, salve, ang alam nila na yayaman sila at magiging maayos silang simbahan kapag yumaman sila. Akala nila maayos na simbahan pag mayaman. Pero ano po ang kailangan nila? Kailangan nila yung truth para hindi maging blind. Kailangan nila ng truth. Alam niyo po, ililipat ko yung salin. Baka mas maintindihan niyo po. Kailangan mo ng faith. Sino may faith sa Diyos? O tanong ko na lang po saan ka aasa? Sa pera o sa Diyos? Sa Diyos. Tingnan lang po natin muna. In Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Imposibleng i-please mo si Lord kapag wala kang faith. Kaya dapat naniniwala ka sa Kanya. Because anyone who comes to Him kailangan maniwala ka. That He exists and that He rewards those who earnestly. So nakikita niyo po, no, may reward kapag meron kang faith, kapatid.
may reward kapag meron kang faith. At meron po akong, meron po akong patunay dyan na hindi pera ang kailangan mo, kundi ang Diyos. May papapanood lang po ako sa inyo muna. Kasi hindi ako blessed ni Lord eh. Alam niyo po, ang dami ko nang hiningi kay Lord na hindi niya sa akin binigay. Pero hindi, lagi ko, alam po ito ng asawa ko. Na alam niya, nasasabihin ko lagi, wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo. Kung hindi ibigay sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo. At alam niya ng asawa ko, kung gaano kami umiiyak nitong week na to. Magpapasalamat tayo sa Diyos, sasamba tayo, kahit anong mangyari. At ipapakalat natin ang salita niya. Alam niyo po, lagi kong nasasabi yan. Tama po ba? Narinig niyo po ba lagi yung sinasabi ko? Na ginagawa namin ng lahat, pero hindi nangyayari. Tama po ba? Pero wala po akong dinidisclose or sinasabi sa inyo kung ano ba yon. Hindi po yan sa pag-aanak. Hindi po. Kami po mag-asawa ay gusto po namin magkaroon ng bahay. 2 years na po kaming nagtatry magkaroon ng bahay. Nagbibid po kami sa pag-ibig, nagtry kami magbid. At ang dami na naming bid. 2 years na eh. Tinan niyo po Tinan mo, 1 year ago. 2 years na eh. Ano po nangyari? Wala. Ano lang meron ako? Faith. Faith lang kay Lord. And siguro mga last few months ago, umiiyak na yung asawa ko. Mahal, parang ang tagal na. Tagal na. Rent na lang tayo. Masama po ba mag-rent? Di naman, di ba? Sabi ko, hindi eh. Alam ko, bibigyan tayo ni Lord. Umiyak siya. Hindi, bibigyan tayo ni Lord ng bahay. Bibigyan tayo. Sabi niya, hindi. Kasi parang hindi talaga nangyayari. Pero may faith ako. Hindi ko sinasabing wala pong faith ang asawa ko Pero alam niyo po yon, yung minsan talaga masishake ka eh. Malilito ka eh. Bakit ganun? At alam niyo po, nagtatry kami, para lang alam niyo po, ang pera lang po namin ay 300,000 pesos. Hindi naman po ako mayamang pastor, wala po ako. Sa totoo nga, asawa ko pa nga kumikita eh. At alam niyo po, kung 300,000 pesos, sa tingin niyo po ba makakabili kaming bahay? Ay, wala. Honestly speaking, wala. Tama po ba? One time, kinausap ko na din yung parents ko na, talaga eh. Sabi nila, baka naman kailangan mo talagang mag-rent muna. Baka may perfect time si Lord. You just need to wait. May perfect time si Lord eh. Sabi ko, hindi. Alam mo, naniniwala ako si Lord, bibigyan ako ng bahay. Alam niyo po, against all odds, sabihin, syempre, masakit na sa akin dahil ano ko na yun eh. Tama po ba? Malapit na sa akin eh. Wala na naniniwala sa akin na magkakaroon ako ng bahay. At nagpipray ako, Lord, kung kaya mo nga bigyan ng ibang tao ng bahay, paano pa ako? Anak mo din ako eh. Bigyan mo ako, Lord. May faith ako sa'yo, kahit sinasabi na ng iba na imposible. 300,000, impossible. Alam niyo po, one day, may nakausap po ako dyan sa Bacoor. At alam niyo po, kinausap ko siya, ang dali kausap. Lahat ng gusto kong installment and something, binibigay. No down payment. Ay, grabe. At alam niyo po anong religion niya? Muslim. Ibang lahi. Sabi ko, Lord, gagamit ka pa ng ibang tao? Ibang relihiyon pa. Pwedeng gumamit si Lord. Sabi ko po sa inyo, totoo naman, pwedeng gumamit si Lord. At alam niyo po, napaka-imposible. Alam niyo po, yung 300,000 na imposible, pinasok namin sa pag-ibig, na-aprobahan. Ito na po yung bahay namin ngayon. Bakit ko po ito sinishare yung testimony na to? Kasi buhay ang Diyos. Na kahit imposible, kapatid, kahit 1 taon na ako naghihintay, 2 taon, pwede palang mangyari. Natuto ang Diyos, hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko ang Diyos. Diba? Si Lord magpo-provide At isa pa pong malupit dyan, nalipat na yung titulo, bayaran na. Sabi ko, Lord, kulang. Kulang eh. Alam niyo si Lord nag-provide. Ganong kalupit ang Diyos.
Hindi ka niya bibitinin, kapatid. Kung alam niyo po yung exact na sinabi ko sa kanya, Lord, kapag inaprubahan mo to, Lord, kasi gusto mo akong magkaroon ng bahay. Kapag hindi, kasi gusto mo akong ilayo sa mangyayari sa akin. Sabihin si Lord, tunay ang salita niya, na sige, bibigay ko sa iyo, ako bahala magpo-provide sa iyo. Napakabait ng Lord. Kaso bakor na po ako. Pero mabuti ang Diyos. Sa Kanya po ang papuri. Kasi tingnan ng faith, kapatid. Totoo ang Diyos, kapatid. Ang Diyos mo ay buhay. Hindi imposible. Posible sa Kanya. Kailangan mo lang maniwala. Sinabi nating faith, syempre hindi lang faith. Ano sumunod? Kailangan may righteousness. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For they shall be... Hindi ka masasatisfy, kapatid, ng mundong ito. Believe me. Si Lord lang. Mas piliin mong gumawa ng tama kaysa mali, kapatid. Sa dulo ng mali na yan, may consequence. Huwag ka nang umabot doon. Tuloy ko lang po. Faith, righteousness, and katulad kanina. Babalikan ko lang po yung spiritual longing, spiritual nakedness, and spiritual blindness. Kung blind ka, kailangan mo ng truth, kapatid. Kailangan mo ng tamang paniniwala. Sabi diyan, then you will know the truth and the truth will set you free. Hindi truth na ang pera ang magpapayaman sa iyo, kapatid. Kaya kang payamanin ng Diyos. Yun ang katotohanan. At lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, siya ang nag-o-orchestrate nito. At kaya maayos ang buhay natin dahil yan sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng harmony sa buhay. At alam niyo po, tingnan niyo po to, and I will end with this. Tingnan niyo po ito, isa po siyang religious leader. Si Pope Francis. Kailan lang po yan? September 13, 2024. Ano po ba ngayon? 15. Nung Friday lang. Tingnan niyo po ano sabi niya. Tingnan mo, isa pong religious leader. All religions are a path to reach God. Ulitin ko. Tama po ba yung sinasabi niya? Tama po ba mali? All religions are a path to reach God. Tuloy lang po natin. There is only one God. Isa lang naman ang Diyos eh. And our religions are languages. Parang may mali ah. Parang may mali. Paths to reach God, some are, ano po bang basa dyan? Sikh. Some are Muslims, some are Hindu, some are, ano daw po tayo? Christians. But they are different paths, but only one way. Sinasabi. Tama po ba yan? Kung tama yan, kapatid, may mali na sa pinag-uusapan natin kasi Jesus is the only way, the truth, and siya lang ang way. Kung ang sinasabi nito na lahat ng religion, iisa lang ang dadaanan, iisa lang ang pupuntahan, may pagkakamali na, kapatid. Kasi kung hindi pala si Jesus ang only way, bakit pa ako naniwala? Diba? Bakit? Siya nga lang ang only way eh. Para makapunta sa langit eh. Tama po bang pinagtuturo nito? Mali. Tatapatin ko na po kayo. Mali. Hindi siya, walang truth. Maling-mali. Kaya kailangan po natin tong tatlong ito, kapatid. Faith, righteousness, and truth. Yun ang kailangan natin. Ang tanong, kapatid, what is your temperature? Kung titingnan mo ang sarili mo ngayon, saan ka, kapatid? Mainit ka ba kay Lord? Maligamgam ka? O nanlalamig ka na? Saan ka, kapatid? Alam niyo po, ang purpose natin is to share the gospel, ang Christians. Hindi lang pera. Tool yan eh.
tool lang yan, kapatid. Pero ang purpose natin is to go and make. Kapatid, suportahan niyo po ang church. Lalo na magbubukas tayo sa Robinsons, mag-invite po tayo. Amen po ba? Suportahan natin. Bakit? Alam niyo po, hindi tayo pwedeng so-so lang. Hindi tayo pwedeng lukewarm. Hindi pwede, kapatid. Kailangan matutuwa ang Diyos at mapiplease siya sa ginagawa natin. Yun ang goal natin. What is your temperature? And kapatid, alam niyo po, I challenge you today, hindi po ako mag-altar call. Wala akong alam niyo po ano kailangan natin i-deal? Sarili natin. Ano ang kailangan kong gawin bilang Kristiyano para malugod ang Diyos? Iiwan ko po yung tanong sa inyo. Anong kailangan kong gawin para hindi ako maging lukewarm? Anong kailangan ko gawin? Kapatid, hindi lang puro emosyon. Pero kaya ako nagte-testify sa inyo kasi totoo ang Diyos natin. Na kung sinabi niya na isi-spit out niya ang mga lukewarm, totoo yun. Kaya ayaw natin mangyari sa atin yun. Gusto natin maging tama tayo sa patingin ng Diyos. At matutuwa siya sa atin. Amen po ba? Can we all bow down our heads? Lord, thank you Lord for this day. Lord, ayusin niyo po ang puso namin, Panginoon. Lord, kung nakikita nyo na ang pera ang hinahanap namin, patawarin nyo po kami, Panginoon. Hindi yan ang bubuhay sa amin, kundi ikaw, Panginoon. Pero ikaw ang magbe-bless sa amin, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan namin, sa lahat ng merong sakit, Lord, kaya mong pagalingin, Panginoon. Ikaw lang ang solusyon sa lahat ng bagay dito sa mundong ito, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, gagawin ka naming sentro ng buhay namin, ng pamilya namin, ng simbahan namin, at ng Pilipinas, Lord. Ikaw ang magiging sentro, Panginoon, Lord. Gusto namin ang born-again Pilipinas. At para mangyari ang born-again Pilipinas, Panginoon, Lord, gusto namin maging born-again ang Las Piñas, Panginoon. Kaya gamitin niyo po ang COGLP, Lord, ang mga taong ito, Lord, na may puso para sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw na namin sa pangpang. Gusto namin sa deep, Panginoon. Gusto namin maging malalim sa iyo, sa salita mo, at sa faith, Lord, maging malalim, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord. Aalis kami dito, Lord, binago mo, pinagpala, dahil alam namin ikaw ay dakilang Diyos at buhay na Diyos. Mahal ka namin, Panginoon. Ino-honor ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.